Angeles Art Beads. Kung saan gumagawa siya ng mga accessories, yari sa mga beads. Kinalaunan, dumami na ang tumatahi ng mga beads. Kaya't nag-isip siya ng paraan kung paano makakagawa ng mga unique na disenyo. Dito niya na-discover ang paggamit ng polymer clay na kanyang naimomolde sa disenyong gusto niya. Niluluto niya ito para maging beads, saka tinatahi bilang accessories. Noong 2009, forman niyang itinatag ang negosyo at tinawag na The Bead Lady. Hindi mo The Bead, The Bead Lady. Ayan. Itinatag din niya ang Philippine Polymer Clay Guild. Okay, meron pang grupo. Isang samahan para sa mga polymer clay artist na layong ipakita sa buong mundo ang husay ng gawang Pinoy. Yan po si Angeli Sobrepeña del Rosario, may-ari ng The Bead Lady. Good morning, Angeli. Good morning. Ayan. Alam mo yung tinatawag na polymer clay? Meron ka bang sample dyan? Ito po, dala ko yung mga samples ng gawa ko. Gawa po sila sa polymer clay. Bali yung bead mismo, yung mga pendant, sila po yung binibake ko para makagawa ng kakaibang design. Oo, example yung nandiyan sa maliit na mannequin. Yung bang mannequin, clay din yan, hindi? Paper washi. Pero gawa Pinoy rin. Galing ano, akala ko kanina ay parang semento, yung para paper yan. Yung bilog-bilog na yan, yung beads na yan, yan ba yung Ito po, polymer ito clay na yan? yung gawa rin sa polymer clay. Paano mo naisip o nagkaroon ka ng idea na ang polymer clay pwedeng gawing mga beads? Nung una po kasi, ang ginagamit ko lang yung mga nabibiling beads sa Divisoria, ganun. So, marami nang masyadong gumagamit ito. So, magkakamukha na masyado. So, naghanap ako ng bagong material. Tapos, mahilig po kasi ako magbasa. Okay. So, meron ako nahanap na libro kung paano gumawa ng sarili mong beads. Tapos, maraming materials na available. Tapos, dun ko nabasa na yung isang material, sobrang colorful niya. Maraming kulay. Kaya, nainganyo ako. Yun yung polymer clay pala. Nung time po na yun, hindi pa yun nabibili dito sa Pilipinas. Yung pero, polymer clay, opo, wala so pa. kailangan mo pang magpabili sa ibang bansa. Pero ngayon meron ng mga Pinoy brands ng clay. So mas madali na makahanap. Kaya gusto ko po maging kakaiba sana yung gawa ko. Kaya gumamit ako ng bagong material. So doon na po nag-umpisa yun. Ayun, at sa ngayon ba ay paano ang sales mo? Paano ka nakakapagbenta? Nagbebenta po ako sa internet. Doon po talaga ako nagsimula. Merong mga online forums dati nung hindi pa uso yung Facebook at Multiply. Tapos nagtry rin ako magbenta sa eBay. Tapos ngayon sa Multiply po tsaka Facebook. At siguro dahil dyan ka nagbebenta, may mga bumibili din ng mga taga-ibang bansa. Opo, paminsan-minsan meron pong mga foreigner, mga taga-US, na nakikita nila yung gawa ko, tapos umorder. At naisipan mo rin na magtayo pa ng Philippine Polymer Clay Guild. Mukhang marami na bang nahihilig sa ganyang art? Nung nagsimula po ako gumawa nung mga 2003, halos hindi po ako makakita ng ibang gumagamit rin ng clay. Pero siguro po, hindi ko lang alam kung saan sila hanapin. Pero ngayong taon na to, sobrang dami na rin gumagamit nung polymer clay. Tapos, gusto ko sanang parang makikonnect sa kanila. Kaya tinayo po namin through online lang rin po. Yung bang paggawa niya na it requires a lot of what? Siyempre, kailangan yung mag-invest sa materials at sa oven. Polymer clay? Dati po, mahal. Pero since marami ng available na brands, bumababa na yung presyo. So, medyo mas na po siya, mas affordable kesa sa, kunyari, gumamit ka ng gold or silver. Tapos marami pa po siyang kulay. Pag hinawakan mo siya, ano ang texture? Para po siyang yung clay ng pambata, yung pinaglalaruan. Para lang rin siyang ganun. Pero ito, binibake sa oven. Saka lang siya titigas. At yung color niya, yun na yun. Yun na po yun. So, para ka rin nagpe-paint ganun. Pero ito, sculpt mo. Example, yung isang nandun sa kabila, parang may triangle na yan. Ito pa, parang nakikita ko, may iba pang color eh. So, paano nagkaroon ng ibang kulay yan? Ito po, yung mga may triangles na yan, yan po talaga mismo yung kulay ng clay. Pinagsama-sama ko lang siya, tapos gumawa ako ng pattern. Tapos linayos ko para pare-pareho sila. So, yung pagkukulay yan,
nasa timpla din ng iba't ibang kulay ng clay. Opo, doon na mismo sa clay, hindi mo na kailangan pinturahan. Pero kung gusto nyo pinturahan, pwede rin. Gaya po nito, black lang talaga to na clay, tapos pininturahan ko lang ng gold para may kakaibang effect. Gaano kalaki ang pwedeng gawin sa clay? Ako, usually, mga maliliit lang po ginagawa ko, mga pang-accessory. Pero, meron talaga gumagawa na sculpture talaga, na malalaki. So, marami po kasi pwedeng gawin, hindi lang jewelry, pwedeng artwork talaga. Nasubukan mo rin gumamit ng ibang material aside from clay? Na-try ko na rin po gumamit ng silver talaga, kaso sobrang mahal, kaya hindi ko yun matuloy-tuloy. Lalo na ngayon, sobrang mahal po. Kaya, ngayon ang ginagamit ko yung mga aside from clay, dinadagdagan ko ng kunyari copper wire para maging kakaiba, pero mura pa rin. Ito ay hobby mo lang dati? Nagsimula lang po talaga siya as a hobby. Bale, binilang po ako ng mommy ko ng 500 pesos worth of beads galing sa Divisoria. So doon po ako nagsimula talaga. At sino mga una mong kliyente dyan sa... Siyempre po mga pinsan ko, mga kaklase ko. Tapos nagbebenta ako, meron lang akong maliit na container dati sa classroom pinagpapasapasahan. So doon po ako nagsimula. Anong sabi nila doon sa mga gawa mo? Noon po kasi parang hindi pa masyadong uso. So parang kakaiba, kaya bago sa paningin nila, so marami pong na-enganyong bumili. Pati ba yung suot mo, gawa mo lang? Ito rin po, made of clay rin. Clay ba yan? Parang Clay sa malayo, parang tela no? Oo. Yung pala ay... Gawa rin sa clay. Tapos dinagdagan ko ng copper wire, tinahi ko. Tapos minartilyo. Ikaw lang gumagawa mag-isa? Opo, ako lang yung gumagawa lahat ng mga clay beads. Anong oven ang ginagamit mo dyan? Yung karaniwang oven po na pang-bake ng mga tinapay, gano'n. Meron ako maliit na electric oven para sa bahay. Hindi ba yung chicken, yung panluto ng chicken? Yung turbo, pwede rin po yun. Opo. So, pwede ka rin, nagkakaibang grupo sa guild ay nag-share din ng mga technique kung paano gumawa. Yun po yung maganda sa group namin kasi nag-share kami ng mga tips online, tapos mga tutorials, gano'n. Tapos, yung iba po sa amin, nagmi-meet sila paminsan-minsan para ang tawag nila clay date, gano'n. Pero, puro babae bang nahihilig sa ganyan? Ngayon, puro lang kami babae sa guild. Pero meron din po mga lalaki na gumagawa ng clay. Oo, kasi nung bata ka ba, anong talaga mga hilig mong gawin? Marami po mahilig ako sa crafts, kunyari cross-stitch, ganchillo, tapos yun, gumagawa na rin ako dati ng beads pa lang, nung elementary. Yung mga ganyang gaya ng mga ganchillo, yung anong tinatawag dun sa may design, tapos ipinag-frame? Cross-stitch. Nasubukan mo rin mag-ganon? Nag-ganon rin po ako nung bata ako. Marami po ako sinubukang craft. Ayan ang kailangan dyan, malaking pasensya, di ba? Dahil sa hindi mo pwedeng madaliin hihintayin mo, tapos it consumes time talaga. So habang ginagawa mo yon, baka may iba ka pang ginagawa, nagbabasa o baka pwede bang pagsabayin yun? Kailangan mag-focus po talaga siguro po. Talaga may mga bagay na bagay sa isang tao dahil yun ang karakter niya, yun ang nandun din yung kanyang passion na tinatawag, di ba? Kasi kung ikaw ay hindi ka pasensyosa, hindi ka makakagawa ng ganito. Totoo po yun. Halimbawa yung bilog-bilog na yan, may butas. So, paano iniisip yung design na yan? Nagre-research ka ba? Tinitingnan mo din yung mga jewelries? Meron po. Kumukuha po ako ng inspiration galing sa iba-ibang bagay. Kunyari, ito yung Filipiniana collection ko. Itong suot ko na necklace, tsaka itong cuff na to, nakuha ko inspiration sa Vinta. Oo nga, nakita ko nga. Una kong tingin dyan, parang, yun nga sabi ko, parang tela. Tapos parang something may sinisimbol na, tama, Binta, yung sa sale ng mga bangka sa Mindanao, sa Mindanao. Tapos ito naman, sampagita, at saka yung raffia na texture ng ating mga indigenous materials. So, iba-iba, marami po kasing maiisip pag